Bago pa man mag-umpisa ang laban, isang malakas na hiyawan na may kasamang pagbu ang nakuha ng Akari, lalo na ang paglabas ni Ezra Madrigal. Pero mukhang inasahan naman ng mga players ito. Pero yun lang, mukhang nakaapekto ito sa kanilang laro. Gayunpaman, underdog man maituturing ang Creamline sa labang ito dahil sa wala pang talong Akari. Pero pinakita pa rin ng Creamline ang kanilang maturity at pagiging veterano, dahilan upang makuha nila ang kanilang ikasyam na kampyonato sa PBL matapos ang pagwalis Akari. At walang duda na sila pa rin ang pamantayan at walang sino man ang nakakapalit pa. Ang dinastiya ay patuloy na nabubuhay habang pinamumunuan ng Creamline ang PBL. Pero pinutol nito ang maganda sanang takbo ng Akari sa pagiging wala pang talong record nito sa score na 25-15, 25-23 at 25-17 na panalo sa ikasyam na titulo. At para sa unang pagkakataon sa kanilang 7 taong tagumpay, ang Cool Smashers ay nakamit ang PBL crown ng walang kahit isa sa kanilang mga MVP star player na sina Alyssa Valdez, Tots Carlos, Gemma Galanza at Gia de Guzman dahil sa mga injury, national team duties o overseas commitments. Sa kanilang ika-16 podium at ika-12 final appearance, nananatiling nasa tuktok ng trono ang masasabing pinakamagaling na club team sa Philippine Volleyball. Nang manalo ang Creamline ng kanilang ika-8 PBL title sa season opening All-Filipino Conference, tinawag ni Team Captain Valdez ang naturang tagumpay bilang ang pinakamahirap nilang naranasan. Ngunit hindi rin naman maitatanggi ang pinagdaanan ng Creamline this season dahil ang pagkawala pa lang ng kanilang 3 poste na sina Alyssa, Tots at Gemma ay isa ng malaking pagkapilay ng kupunan. Ngunit pinatunayan ng kupunan na kailangan lang nilang maniwala sa sistema at magkaisa bilang isang kupunan. Madali man nilang nakuha ang panalo sa finals pero di madali ang dagok bago sila tumuntong sa finals. Dahil kung maaalala natin, muntikan na silang maligwak sa semis. At yung ibang mga games na ilang beses rin silang natumba. Matagal bago nila nakuha ang connection at ang daloy ng kanilang sistema. Tulad ng ibang kupunan, marami rin ang nawala sa kanila pero mas napagtagumpayan ng Creamline ang kanilang mga challenges this season. At para kay Gumabaw, maituturing niyang isa ito sa pinakamahirap nilang pinagdaanan as a team. Si Pons na tumanggap ng conference at finals MVP honors na may 19 points, 13 reception at 12 digs sa title game ay nagbubunyag ng kanyang pride matapos ang isang malaking tagumpay sa kanyang karera sa volleyball. Ayun, sobrang fulfilling kasi alam ko kung paano ako magtrabaho everyday, kung paano ako mag-extra sa sarili ko din para maging 100% maging 100% ako sa team kasi yung injury ko nga before. So, sobrang saya na everyday nakikita ko yung progress ng ginagawa ko and sobrang thankful lang din talaga sa mga teammates ko na lagi nandyan para i-bring out yung best namin. Everyday, lahat kami talaga. Sobrang, pag nagtitraining kami, para na rin kami naglalaro kasi sobrang competitive talaga lahat. Yun din talaga yung isa sa pinakamaganda din sa team. Kasi parang matcha-challenge ka din talaga kung anong gagawin mo sa mga sitwasyon na ganito. Kasi competitive talaga lahat in a very healthy way naman. Bago pa man ang finals, pinutakti na ng Bash ang lumabas na leak award list dahil sa hindi paglagay ng pangalan ni Pons sa naturang listahan bilang MVP. At gumawa ito ng pagkalito at chaos sa social media at sa mga fans. Dahilan upang pinutakti ng Bash si Ivy Lacsina at ang ibang mga manlalaro ng Akari na nakalista sa naturang leak list. Kaya bago pa man magsimula ang bakbakan, nagpahayag na ng statement ang Akari na nag-aanunsyo na nakakatanggap ng mga threats at di kaaya-ayang pagtrato ang mga manlalaro ng Akari sa social media. Kasama na rin ito sa napaka-controversial na pagkapanalo nila sa semis. At ang laban ay magpapatuloy pa sa Invitational Conference para depensahan ng Kurashiki Ablaze ang kanilang titulo kasama ang EST Kola ng Thailand, Creamline, Signal at Farm Fresh. Ang PLDT na nagpahayag na ng pag-atras bago pa man magsimula ang semis, habang ang Akari ay umatras rin bago magsimula ang finals. Mainit man pinag-uusapan ng dalawang kupunan ngayon pero pareho silang nangangailangan ng pahinga dahil sa mga injuries.
At hindi pa natin alam anong mangyayari o anunsyo ang magaganap dahil mukhang nasaktan talaga ang PLDT sa nangyari. Waray sana ay maging leksyon ito sa PVL Committee. At iyan na ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel.